Okay mga kababayan, Chris Hul po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay, ito mga kababayan, pag-usapan ho natin, update ho tayo rito sa ginawang problema ng prime water. Diyan sa lungsod ho ng Bulacan. Oh, syempre negosyo ho ng mga bilyar yan, bilyar, no? So, ibig sabihin, problema ng prime water, problema din dapat ng may-ari yan, di ba? Hindi naman pwedeng problema lang ng kumpanya yan, tapos yung may-ari pa banjing lang, malaking kataran. Di ba? Kasi kung ano ang patakaran ng kumpanya, naturalmente saan galing yung patakaran na yun? Di siyempre sa may-ari. Hindi naman po pwedeng mas marunong pa yung kumpanya doon sa may-ari at yung may-ari hindi nasusunod. Malaking kataran. Diba? Meron yun eh. Dahil sila nagtayo ng negosyo, sa kanila yan eh. Oh, ito, meron ho tayong update mga kababayan. Kailangan nyo mapanood ito, mga taga Bulacan ha. Oh, local government unit ng San Jose del Monte, Bulacan. Inuri sa aksyon laban sa problema sa tubig. Ha? Basahin mo natin ito. Kailangan rin po, malaman nyo ito. Especially sa buong Pilipinas na hawak na ho ng prime water ang mga tubig ninyo. Ha? Nagpahayag ng taos-pusong pasasalamat ang mga lider ng barangay sa lungsod ng San Jose del Monte kina Mayor Arthur Robes, Congresswoman Rida Robes. Ay. Sorry. Sorry. Ulitin natin ha, mga kababayan. Sorry for the interruption. Hindi ko na-edit to. Wala tayong oras. Nagpahayag ng taos-pusong pasasalamat ang mga lider ng barangay sa lungsod ng San Jose del Monte kina Mayor Arthur Robes, Congresswoman Rida Robes at sa buong pamahalaan lokal sa kanila walang humpay na pagsusumikap na tugunan ang lumalalang krisis sa tubig na nagbunga ng desisyon ng San Jose Water District Board na i-terminate ang kasunduan nito sa Prime Water Infrastructure Corporation. Kasi nga mga kababayan, ito pala yung pangalan. Water District Board. Ito kasing water district na nagbibigay ng supply ng tubig sa Bulacan. Wala pa yung ano daw nun, yung itong negosyo ng mga bilyar, itong prime water. Okay naman daw ang supply ng tubig. Okay naman daw ang konsumo ng tubig mura. Ang pinagtataka ng mga taga Bulacan, mga taga Bulaqueña, bakit nakipag-anib pa, nakipagsosyo pa, itong water district sa negosyo ng mga bilyar na tinatawag na prime water, okay na, nagsusupply na eh. Anong meron? Sabi ko, saan kayang administrasyon nangyari ito? Putik, Duterte na naman. Duterte legacy na naman ito. Malamang. Bakit? Ngayon, mga kababayan, ayon sa tulong ni Mayor Arthur Robes, Congresswoman Rida Robes, sa buong pamahalaan ng lokal na kanilang walang humpay na pagsusumikap, natugunan ang lumalalang krisis sa tubig na nagbunga ng desisyon ng San Jose Water District Board na i-terminate ang kasunduan nito sa Prime Water Infrastructure Corporation. Ipi-terminate daw mga kababayan. Lubos kami nagpapasalamat kina Mayor Art, Kong Rida at buong pamahalaang lungsod sa pakikinig sa hinaing ng aming mga kababayan. Hindi nila kami pinabayaan. Ayon kay Association of Barangay Chairman ABC Sosimo Lorenzo,
Dahil sa kanilang pagkilos, unti-unti nang nababawi ng bawat San Jose ang karapatan na maayos at sapat na supply ng tubig. Dagdag pa niya. O isipin nyo yan. Kasi, dapat kung may aanib or merong makikisosyo sa negosyo, dapat mai-improve eh. Kasi may nakipagsanib puwersa, mas lalong gaganda ang serbisyo. Dito ka lang nakakita na may sumanib, nakisosyo, naging worse yung maayos. Gaguhan ito. Ha? Gaguhan ito, isipin mo, okay ang supply ng water district. Nakipagsosyo lang sa prime water na negosyo ng mga bilyar, naging worse na. Para saan pa yung sosyo kung magiging worse ang mangyayari? Anak ng puto ko. Tapos yung anak nyo, Manny Villar, Cynthia Villar, anak nyo, pag tumutungtong sa entablado, pangako rito, pangako doon. Kesyo ganito para sa mahihirap. Itong mismong negosyo nyo, hindi nyo maayos. Nagbibigay problema dyan sa taong bayan. Alam nyo ba tao ganito? Putik mula bata ko, hate na hate ko ang mahinang tubig. Alam niya na mga katulad kong maselan maligo. Ako matagal ako maligo eh. Maselan ako maligo, talagang nililinis ko buong katawan ko. Hindi pwede sa akin yung tubig na mahina. Malakas ako sa tubig pag naliligo. Sabi nga nila, ultimo kaluluwa raw, babango eh. Ay bullshit ako. Saka hindi lang yun. Pag wala kang tubig, mahina ang supply ng tubig sa bahay, parang brown out na rin. Parang bang di ka makagalaw. Di ka makapagluto ng maayos, di ka makapaghugas ng pinggan ng maayos. Isipin mo, na dapat magiging mas maganda pa ang serbisyo dahil may umanib, may nakisosyo, naging worse yung maayos. Hindi malaking kalokohan eh. Sa pamamagitan ng liham na may petsang Abril Agis 2025, formal na pinaabot ng San Jose Water Board kay Mayor Robes ang pagpasa nila ng Resolution number 15 series of 2025 na nagbibigay otoridad para sa pagpapadala ng notice of intent upang tapusin ang joint venture agreement nila sa Prime Water. Inakit na rin ang usapin sa Office of the Government Corporate Council para sa kakulangang legal na aksyon. Ang desisyon na putulin ang ugnayan sa Prime Water ay bunga ng mga taon na aksyon mula sa Robes ng pamalang lungsod na nagsimula noong 2019. Putik ng Duterte. Duterte legacy. Ang desisyon na putulin ang ugnayan sa Prime Water, yun sa mga bilyar, ay bunga ng mga taon na aksyon mula sa Robes at ng pamahalaang lungsod na nagsimula noong 2019 na sumiklab ang mga reklamo ukol sa bugsong supply, pabugso-bugso ng mahinang pressure at maging kontaminadong tubig. Kontaminado pa. Anak ka ng putik talaga kayo. Ayon naman kay Liga Secretary Captain Benjamin De Leon, kabilang ng mga hakbang na isinagawa ng LGU at mga opisyal na San Jose del Monte ang mga sumusunod. 2019, magpapasa ng mga resolusyon ng sangguniang panglungsod na nanawagan sa MWSS na muling pag-aralan ang bawas sa alokasyon ng tubig at hingin ang waiver ng minimum fees. Nagsimula rin ang malawakang pagrasyon ng tubig sa mga pinakapiktadong barangay 2020-2021. Digong Duterte legacy nga. Paghingi ng buong transparency mula sa Prime Water, hingi sa investment plans
at water quality reports. Tinalakay rin ng mga sesyon ang mga issue na hindi regular na billing at pagkawala ng supply. 2022. Pinangunahan ni na Mayor Arthur Robes sa Congressman Rida Robes ang unang water summit ng lungsod at isinulong ni Kong Rida and House Bill number 3788 upang lumikha ng isang pambansang Department of Water Resources. Ito na. Magmula 2022, maano na. Gumaganda na ulit. May mga ginagawa silang hakbang. Simula na naman sa Administrasyong Marcos. 23 to 2024, bumuo ang sangguniang panglungsod ng isang investigative committee para silipin ang kapalpakan ng prime water. Naipag-ugnayan din si Mayor Robes sa Maynilad Water Service bilang posibleng alternatibong provider. Nagsisimula na mag-imbestiga. Administrasyong Pangulong Bongbong Marcos. Ibig sabihin talagang maraming naaayos ngayon sa Administrasyong Marcos sa mga kapalpakang legacy ni Duterte talaga. Tingnan mo ito, nagsimula na naman sa Duterte. Sa administrasyon mo na naman ito. Sana, 2025, pinalawak ng mga emergency measure tulad ng Tawid Uhaw Project, pag-turnover ng static water tanks at pamamahagi ng intermediate bulk water supplies sa mga apektadong barangay. Bagamat paulit-ulit ang mga pahayag ng Prime Water tungkol sa mga sinagawang pipeline upgrades at water deliveries, binunyag ng privilege speech ni Councilor tama ba? Lizel ba ito? Lizel Aguirre Abat noong Hunyo 2024 ang halos kompletong pagkawala ng tubig sa halos lahat ng barangay sa lungsod. Grabe yan. Hindi lamang sa lokal na antas kumilos si Congresswoman Rida Robes. Itinulak din niya ang Kongreso ang House Bill number 1495 o ang Domestic Water Supply Act upang magtakda ng pamantayan para sa kalidad at presyo ng tubig sa buong bansa. Samantalang muling iginit ni Mayor Arthur Robes na bagamat ang mga water district ay autonomous at hindi saklaw ng direkta ng LGU, ang General Welfare Clause sa Local Government Code ang nagsugo sa mga leader ng lokal ang pamahalaan ng protekta ng kalusugan at kapakanan ng kanilang mga nasasakupan. Sana. Sa nakalipas na mga buwan, isinagawa rin ng LGU ang serye ng mga pag-uusap sa Maynilad Water Service at iba pang providers bilang paghanda sa transaksyon ng buong concessionaire para sa mga opisyal ng barangay at mga karaniwang residente. Ang Notice of Free Termination ay tinuturing na isang tagumpay na matagal na pinaglalaban. Matagal naming isinantinig ang aming hinaing, dagdag pa ng liga ng mga barangay opisyal. Ngayon, naramdaman namin na may gobyerno kaming maaasahan. At may leader kaming tunay na kumikilos para sa amin. Habang umuusad ang proseso ng pre-termination, tiniyak ng pamahalaang lungsod na magpapatuloy ang mga emergency water support program hanggang sa maisakatuparan ang isang permanenteng solusyon para sa bawat kabahayan sa San Jose del Monte. San Jose del Monte, Bulacan. Sana buong Bulacan ganito na mangyari. Maganda i-terminate na lahat yan, yung naging kasunduan ng prime water tsaka ng water district or district water. O yan na. Nako, palakpakan natin, purihin ho natin itong si, mag-asawa ba ito? Mag-asawa ba o ano, magkapatid o ano? Palakpakan natin. Si Mayor Arthur Robes, Congresswoman Florida Rida Robes, ha? Maraming salamat po sa inyo. Mga sir, mga ma'am.
At grabe itong ginawang problema ng mga bilya. Patuloy nga, ang dami niyong pera para gumanda ang inyong kumpanya at makapagbigay ng magandang serbisyo sa taong bayan dahil ang dami niyong pera. Palpak pa. So, paano tatakbo itong isang kapamilya nyo na si Camille Villar para makapagbigay ng magandang serbisyo sa taong bayan? Yung mismong negosyo nyo ang pahirap sa mamamayang Pilipino. Di ba kayo nahihiya? Ha? O baliwala na lang sa inyo to dahil ang dami nyo ng pera. Ha? Kapal din ang mukha nyo, mga sir, mga mama. No? Okay, maraming salamat po mga kababayan. Kita-kita ulit tayo sa panibagong live, panibagong vlog. Alam po pa samantala ang inyong lingkod, Dos Chris Ulo. Lagi natin tatandaan doon, follow the majority. Follow the right way. Maraming salamat. Kita-kits po tayo ulit. Bye-bye.